Ito yung Manila Bay. Noon kasi, bago si Duterte ang maupo, ito ang pinakamaruming dagat dito sa Manila. Tapos nung nakaupo na si Duterte, President Duterte, pinalinis niya. Kaya sabi ko, gusto kong puntahan ang Manila Bay pag maano na ako, makarating ako ng Manila. Kaya ito ang saya-saya ko. Papasok na ako sa Manila Bay Walk, Dolomite Beach. At ang mga oras na to na pumunta ako ay sinadya ko talagang pumunta dito ng mga alas 4 kasi gusto kong hintayin yung sunset. At ito na ang daming tao. Ang daming taong dito, nagpahangin kasi ang talaga mahangin siya. Maganda dito mag-standby pag mainit. Kasi meron namang lilim dyan Tapos ayan na. Ang ganda pala, tapos ang lawak. Tingnan mo Noon kasi yung bago ito ni-rehabilitate ni President Duterte, ang daming ang tawag niyan? Nagbati ko sa kanya, bakit pa daw lalagyan pa ng white sand? O diba? Tinuloy din ni President Duterte na pagandahin ang Manila Bay. Kaya yun ang ganda na. Ang dami ng nag-i-enjoy. Meron pa nga dyan mga puti. May mga kasama sila. May mga sila ka-holding hands na all. Tapos ayun, ang lawak-lawak talaga. Kaso lang, sa time na ito kasi mainit. Kaya yung iba nagtago dito sa may bato. Ayan yung bato na yan. Yun ang shade dito. Pwede namang pumunta doon sa dulo yung may parang palm tree ata yun. Ayan. Maganda dito guys pag may mga kayo, may mga gatherings kayo, mag-picnic kayo dito. Tingnan mo yung sun Yan yung nilagay na sand, white sand. So ayan ang nilagay dito kaya ang ganda tingnan. O diba? Napag-anuhan din na-enjoy din natin yung ginawa ni President Duterte. So, ayan yung picture. Manila Bay noon. Manila Bay before. Daming basura. Pero ngayon, nandito na naman nilagay nilang picture na the Manila Bay after. So, after nung natapos nila ito, inumpisan ito nung 2019. Pa yun? First na dumating yung COVID-19 nung December. So, ayan, ang laki, ang ganda. So, maraming nagpa-picture, maraming nag-date-date dyan. Tapos, yung iba, lang talaga, yung nagpa-relax-relax lang. Kasi maganda talaga dito magpahangin dahil nga yung hangin galing sa dagat, malinis, walang alikabok. So, ngayon, maalala natin ang kabutihan at kagitingan ng ating dating Presidente Duterte. So yan yung nagawa niyang isa sa millions kasi ang dami talaga niyang nagawa in 1 year. In 1 year niyang upo, marami na siyang nagawa, siguro 100 achievements ang nagawa niya. Tapos plus war on drugs, plus mga build. So, isa ito sa mga produkto ni President Duterte. Ayan sunset. May sunset ngayon. Na pala? Alas 6. Madilim na siya. So, diba tingnan nyo ang ganda? Kaso lang, yung dagat na to, hindi, yung guard, nagsabi man na bawal daw maligo. Hindi ko alam kung bakit bawal. Hindi ko kinausap kasi malayo man siya sa akin. Nag-enjoy kasi ako sa sa yung sa sun. At saka pinuntahan ko rin yung tubig. Sabi niya bawal maligo. Kaya tingnan mo, walang naliligo. Gusto ko sana siyang tanungin. Kaso lang nakalimutan ko na dahil naaliw na ako dito sa kaka-video, kaka-picture. Sabi ko nga sa sarili ko, salamat napuntahan ko na kasi ang tagal ko na talagang puntahan ang Manila Bay. So, ang tawag dito,
Dolomite Beach. So, lahat ng mga ako malayo ako dito. Magbibiyahe pa ako ng 1 hour bago makarating dito sa Manila Bay. Pinuntahan ko talaga ito kasi sabi ko opportunity ko na ito para ma-enjoy ko yung bunga ng aking idol na Presidente Duterte. Ayan, yung mga bata nag-enjoy, naglalaro sila. Maganda dito pag sa susunod, pag babalik ako dito, kailangan magdala ng picnic mat. Magdala ng yung upuan bang folding upuan or folding table. Pero bawal man dito kumain, kaya na lang upuan. Tapos magdala ng mga board, ganun. Picnic mat. Tapos ang hangin. Mahangin talaga dito, presko. Ayan na yung tubig niya, Diba, malinis na yung tubig? Ayan yung wave ng Manila Bay Dolomite Beach. Sa susunod, balikan ko ito. Tatanungin ko bakit hindi pwedeng maligo. Ang ganda naman, ang linis naman ng tubig. Yung sunset, hindi nakakasawa. Meron ding nagbasa doon. Kaya yan yung produkto ng ating butihing President Duterte. At hanggang ngayon, yung kanyang power, yung kanyang influence, pa rin, malakas pa rin. Kaya ngayong Mayo, iboto nyo na ang kanyang mga piniling senatorial slate. Meron siyang na senador na pinili. So, it's up to you na. Basta mas mabuti na lang yung sa kanya yung mga inendorso niya ang piliin nyo kaysa doon sa kabila na grabe ang kurakot ngayon. Grabe talaga, zero PhilHealth. Mabuti na lang yung yung court, Supreme Court nagsabi na ibalik daw, return na 6 billion ba yun na pondo ng PhilHealth na kinuha, 6 or 60, nakalimutan ko na. Mahirap na talagang matanda, kaya kailangan bago pa man insomnia ba yan? Kailangan ng puntahan yung mga magandang tanawin para malakas pa ba ang tuhod, ma-enjoy pa. Kaya ito, nag-enjoy pa akong maglalakad dito. Maganda dito yung magpapaaba, mag-jogging, mag-exercise. Kasi talaga yung hangin presko. So lumalanghap ka ng preskong hangin galing sa dagat, sea breeze. So ayan, tingnan mo, di ba? Ang daming nag-i-enjoy. Pala ito, kino-close pala nila ng 6 o'clock. Ito yung anak ko. Nag-enjoy din mag-video, nagti-TikTok din. Yan. Tapos dito sa Manila Bay na ito, meron siyang malapit na mall, yung Robinson Place, Manila. So, after namin dito, lumabas kami, may mga binta. May nagbibinta man sa labas. Tapos, tingnan mo, yung kagandahan ng Manila Bay. Kaya huwag kalimutan sa darating na halalan, May 12, 2025. Iboto nyo yung senatorial slate ni President Duterte. Si Marcolita Rodriguez, si Bongo, si Bato, si Jamie Bundok, si JB Hinlo, si Lambino.